what happened? What happened? And your Oh, score down to number 9. now you are almost below 10. Almost. Over. Where is you call your friend and fans? Mga Mi, bili na kayo! Sinasabi ko sa inyo! Ilalaban ko to! Okay. Kotaka, kotaka, and to all the people watching there, not just the Filipino fans, international fans, please do vote for me! We are now on top 9. We can get there as long as you will scan the QR code and vote for Philippines! Kotaka, kotaka. Thank you. Today no Kotaka. Thank you and mabuhay. Mi, buy muna kayo. ทีมงานเร็วเลยนะครับไปเร็วปอนช่วยพี่ด้วย Thank Right. you. Thank you, Emma. ปอนเป็นทีม Oh, Philippine coming. Philippines how much come on the stage this is the first Philippines come on Philippines how much no problem we accept credit card cryptocurrency money everything no ID card only how much 10,000. Wow. 10,000 cash and another 10,000 credit card, okay? 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 Okay, we'll see. Okay. Thank Oh. you. Thank you so Salamat much. po. Salamat po, Emma. Next. So Next. mga kapolitika, ito po ang makaganapan after doon sa preliminary competition na ating nasaksihan ngayong gabi dito sa Miss Grand International. So nakita natin yung pasabog na performance doon ni Emma Tiglao na kung saan ay hinangaan siya, most especially doon sa kanyang swimsuit competition at pati na rin dito sa kanyang evening gown. So marami ang mga nasurpresa at talagang natuwa, although merong mga constructive criticism dito sa mga isinuot ni Emma Tiglao. So yung sinasabi natin mga kapolitikan na yung missing doon sa kanyang performance ay yung transformation. Pero ang sabi doon sa nakita natin sa post ay babawi daw itong si Emma Tiglao doon sa final ng Miss Grand International kasi we believe na hindi pa talaga naka-decide ngayon ang MGI ng winner dito sa kailang pa-contest kasi nagbobotohan pa sila dito para sa Miss Popular. So dito ay nabash itong si Nawat at ang organization mga kapolitika. Hindi nagustuhan ng ating mga kababayan at base nga dito sa mga comment section ay sinasabi nila na parang naging cheap daw yung papageant ng Miss Grand International. So lagi talagang issue pag meron itong di ba sa mga school, di ba meron ganito yung mga bidding, yung pag mga kandidata merong mga nagbibigay ng pera para palakihan ng amount. So parang ganito yung naging sistema dito sa Miss Grand International, which is hindi nagustuhan ng ating mga kababayan at low level daw itong ginawa ni Mr. Nawat. So yung lagi nating sinasabi mga kapolitika na worth it naman yung production, pero kung ganito lagi ang maging impact or maging reaction, maging opinion at pananaw ng mga tao sa kanyang beauty contest, siguro is maghanap ng ibang paraan itong Miss Grand International na pwedeng pagkakitaan ng organization aside dito sa mga pa-live selling nila at itong mga bidding nila sa mga candidates. So suggestion lang naman po natin yan, nasa organization pa rin yan kung babaguhin lang yung sistema or magstay sila sa mga ganitong klaseng pakulo. Pero para sa akin, kung ganito lagi yung naging opinion or reaction ng mga tao, siguro ay pwedeng ibahin yung kultura ng Miss Grand na kung saan isahanap sila ng ibang paraan na pagkakitaan ng organization. Okay? So yun mga kapolitika, kasi merong naawa doon sa isang candidate na si Zimbabwe kasi walang bumoto sa kanya. So siya mismo ang naglabas ng pera doon sa pabotohan kasi walang bumoto sa kanya. So medyo nakakaawa at parang makikita natin yung inequality dito sa pa-contest na ito kasi parang paramihan na lang ng pera. So yun mga kapolitika, ang ating reaksyon dito sa mga pakulo ni Mr. Nawat na kung saan ay inulan ng mga negatibong reaksyon dito ng ating mga kababayan sa social media.
Kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon dito sa mga bagong paandar ni Mr. Nawat sa Miss Grand, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.